Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Eli. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga. Sa mga nakikinig po sa Bicol, maray na aga sa Indogabos, sa mga taga Visayas at Mindanao, maayong buntag. Ayan. Kaninyong tanan. At siyempre, tapos na pong undas at papasok na rin yung holiday season, Kapaskuhan. At ngayon ay marami nagreklamo sa mataas na bilihin. Bagamat may sumulpot kayo na mukhang may big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Opo. Malaking bagay ka, Eli, kung mag-rollback kasi meron tong multiplier effect. Sunod-sunod yung rollback sa mga produkto. Pero ito palagay ko hindi sapat ka, Eli, para makahabol ng konti yung mga malaki talaga yung dagok na nangyari sa kanila. Tinitingnan natin yung datos. Yung pinaka mahirap na 30% sa mga Pilipino, sila talaga yung nakaramdam ng pinakagrabeng paghihirap. Hanggang ngayon ka, Eli, nananawagan sana tayong i-review yung safety net sa train law. Natingnan kung sapat ba yung 200 pesos a month, siguraduhin na yung 10 million na dapat na nabigyan ng assistance, nabigyan na. Kasi parang as of last month ka, Eli, yung update sa atin, parang hanggang 7 million pa lang yung nabibigyan. Ano na, magtatapos na yung taon. Dapat na ibigay ito nung Enero pa. Saka yung pantawid pasada, yung pakiusap din natin, pati yung mga mangingisda, sana mabigyan. Dahil malaki yung konsumo nila sa gasolina, kaya nagtataasan din yung presyo ng mga yung isda, yung lahat ng produkto ng dagat. Kaya sana maasikaso na ito sa lalong madaling panahon. Pero malaking bagay na din yung rollback. Okay, at syempre, ang mga manggagawa ay inaasahan na magkakaroon po ng pagtataas sa kanilang minimum wage. Pero ang kawawa rin naman, ma'am, yung mga wala hong permanenteng pinagkakitaan. Yun nga yun talaga yung pinakasentro ka, Eli, nung sinasabi ko sa train law na safety nets. Kasi etong walang permanenteng pinagkakakitaan, sila talaga yung hindi magbebenepisyo sa train law. Kaya sila yung dapat na tinutulungan. Ngayon, pag tumaas yung sweldo, malaking bagay ito para sa mga manggagawa. Pero sana isipan din kung paano matutulungan yung mga walang regular na sahod buwan-buwan. Kasi sila talaga yung hindi nakinabang sa pagbaba ng taxes, hindi din makikinabang sa pagtaas ng sahod. Kaya sana yung safety net na nakaprovide talaga sa batas balikan. Dahil sila talaga yung sila yung malaki yung sakripisyo nung nagtaasan yung mga presyo ng mga bilihin. Pero may binabanggit ho na mukhang hindi patutupad yung second tranche na sa train law. Oo, malaking bagay na yun, Kaeli. Ito yung matagal na nating hinihingi na hindi ipatupad, pero hinihingi din natin na yung pinatupad na first tranche, sana i-rollback din. Dahil malaki talaga yung nasabihan kasi nito, Kaeli, yung pagtaasan ng presyo sa world market. Kaya yung epekto sa atin, doble-doble dahil sabay-sabay sila nagtaasan. Okay, so yan ho ba kasama at talagang grabe ho, pahirap ng pahirap yung buhay ngayon at dapat po siguro lahat ho tayo maging masipag, masikap. Dahil sa marami naman mga proyekto, no? At ang Office of the Vice President may mga at least proyekto rin, mga tulong sa ating kababayan. Yung sa Angat Buhay ka, Eli, talaga yung pinili namin, nung pinaplano pa lang namin to, yung tiningnan talaga namin yung listahan ng 20 poorest provinces. Tapos yung 20 poorest provinces, binabaan namin at tiningnan talaga sa loob ng probinsyang ito, ano yung pinakamahirap na munisipyo. Yun yung pinili namin. Gaya ng sabi ko, dati nagsimula kami 50 municipalities. Ngayon nasa 176 na kami. Pero talagang kulang na kulang pa din, ka, Eli. Pag nasa baba kami, may itutulong kaming proyekto pero may nakikita kang pangangailangan na hindi mo mabigay. Yun yung frustrating kasi sa amin wala kami sariling pera para sa programa.
umaasa kami sa tulong ng pribadong mga organisasyon. Pag may nakikita, halimbawa, tumutulong kami sabihin natin sa education, nakikita mo, grabe yung malnutrition, pero maghahanap ka ng kung saan kukunin yung programa yung pera para sa programang yon. Frustrating siya ka, Ellie. Pero nabanggit natin yon. Ngayon ka, Ellie, yung team namin nasa Natonin. Apo. Yung Natonin sa Mountain Province, dito nangyari yung landslide. Eto ka, Ellie, napuntahan ko na to. Yung team namin, ilang beses na din nakapunta doon kasi isa siya sa mga tinutulungan namin na lugar. Napakagandang lugar, nakakalungkot lang at nangyari ulit yung landslide. At parati tayong mag-aalala na ngayon kasi parang sunod-sunod. Apo. Sunod-sunod ka, Ellie, naalala natin nung nakaraang buwan sa Ifugao. Galing nga tayo doon. Sa Naga, Cebu, nangyari din ngayon sa Natonin na naman. At may mga patay na naman. Nandun yung team natin para i-assess kung ano yung pinakamaayos na tulong na kinakailangan ng mga naging biktima. Pero ito yung pinagdadasal natin. Parang kawawa ka, Ellie, ngayon yung North. Dati Bicol yung parating nasasalanta ng bagyo, pero ngayon yung northern part ng Pilipinas, gaya ng Isabela sa Cagayan, parang binabalik-balikan. Siguro panahon din para i-review ulit natin yung mga threats sa kalikasan. Gaya ngayon na grabe yung bagyo, tingnan natin yung ano ba yung dahilan ng landslide? Ano yung dahilan ng pagguho? Kasi kung naalala natin ka, Ellie, sa Ifugao, pagbaba namin doon, merong parang debate kung ano talaga yung pinagmulan. Parang sinasabi nung iba na dahil sa mining, yung mga taga doon naman tinuturo sa amin kung bakit hindi mining yung dahilan. Pero kahit ano pa yung dahilan, panahon na para balikan natin. Ano ba yung mga ginawa natin na parang paglalapastangan sa kalikasan? Kasi tayo din yung nagbabayad sa mga buhay na nawawala. Opo. Okay, so pero siguro mas maganda rin na-reviewin din, ma'am, no, yung mga mismong gusali na mga gobyerno. Kasi sa Natonin, building po ito ng DPWH na kung saan sila po ang di ba, in charge sa mga pagawaing bayan. Oo nga. Dapat po yung mismong building nila ang maging ehemplo na matibay at pwedeng silungan sakaling may mga kalamidad. Ayun nga, Kaeli, parang yun yata yung natabunan nung gumuhong lupa. At doon yung may mga namatay. Kaeli, nakakasayang kasi halimbawa, yung pinunta namin sa Ifugao, napakagandang lugar. Itong Natonin, Kaeli, napakagandang lugar. Pumunta ako dito parang early part of 2017 yata o later part of 2016. Talagang parang yung lugar, ramdam na ramdam mo yung kagandahan ng bansa natin. Kaya nakakalungkot pag merong balitang ganito. Gaya nung sa Ifugao, Kaeli, pag tiningnan mo yung lugar, talagang maaawa ka sa mga taong andon. Parang yung pinakamahirap kasi hindi lang na nawalan sila, pero parang nawawalan pa din ang pag-asa kung paano yung susunod. Kasi gaya nung mga nabiktima dun sa Ifugao, yung mining talaga yung pinagkukunan ng hanap buhay. Tapos dahil sa nangyari, parang hindi na nila alam kung ano yung hanap buhay nila susunod at saan sila ililipat. Ito yung pinakamasaklap yung aalalahanin mo, hindi lang yung parang dalamhati na nawalan ka. Pero yung ano yung susunod para sa kinabukasan ng mga anak mo. Yun yung humarap sa amin doon na problema. At titingnan natin dito sa Natonin, gaya ng sabi ko, kagabi ka, Ellie, tinetext ako nung team namin na nakarating na daw sila sa Paracelis. Mga 45 minutes away from Natonin. Hindi kaagad sila, Ellie, nakapunta kasi maraming mga hindi madadaanan. Pero oras na nagkaroon ng balita na parang pwede nang lumusot, pumunta na sila. At kagabi nga mag-overnight sila sa Paracelis. Ngayon dapat nasa Natonin na sila. Ayun. Okay. At siguro ay yung ating mga kababayan na nakikinig nationwide, baka may mga magandang loob, no? At pwede po silang tumulong. Pwede nilang ipadaan sa pamamagitan po ng Office of the Vice President kung may mga maitutulong sila sa mga kababayan natin sa Taga-Norte. Oo. Ano din ito, Kaeli, after ng assessment ng team namin, siguro ipopost din namin sa Facebook kung ano yung mga kailangan. Kasi parang as of yesterday, wala pa tayong mga balita talaga kung sino yung mga
sino yung mga naging biktima, kasi at least yung sa Ifugao alam natin ng mga minero, pero ito sa Natonin, para nabasa ko lang, meron 3 kafgu. Meron 3 kafgu na namatay. Ito nakakaawa kasi ito yung mga tumutulong talaga sa mga nasalanta So malalaman natin by today kung ano yung mga pangangailangan doon. Ipopost po natin at mananawagan tayo sa tulong. At dito ma'am, anong take nyo kasi mismong si Pangulong Duterte, inamin niya yung militarization sa gobyerno. Iba't iba mga reaksyon at kayo ay ano pong nakikita nyo rito? Ito ka, Eli, bawal ito sa saligang batas. Klaro sa saligang batas na yung gobyerno natin ay civilian na gobyerno. Kaya nga pinapamunuan ito ng Pangulo. Kaya nga yung Pangulo, yung Commander-in-Chief ng Armed Forces. Parang pagpapahiwatig ito na yung civilian government mas mataas kaysa sa parang siya yung iiral sa atin at klaro yung ang mga ibabaw dapat civilian. Oo, klaro yung obligasyon ng military. Ito maraming dahilan kung bakit binawal ito ng konstitusyon ka, Eli. Marami din yung dahilan kung bakit hindi dapat yung militar. Kung titingnan natin yung history ng customs, hindi lang sa panahon ni Pangulong Duterte, pero kahit nung mga nakaraan, kung natatandaan natin ka, Eli, nung panahon ni Presidente Ramos, retired general din, si Paraino, yung nag-head ng customs. Ito okay lang to kasi mga retired. Retired na, civilian na po. Pero pag sinabi mo kasing i-take over na ng military yung customs, ito yung mali. Ito yung salungat sa konstitusyon. Kasi unang-una, merong set na mga obligasyon yung militar. At hindi ito kabahagi doon. Pag sinabi mo bibigyan mo sila ng bagong assignment, ibang usapan yon. Kasi salungat na yon sa ating konstitusyon. Ito hindi naman bawal na mag-appoint ka ng mga dating militar. Pero para sabihin mo na i-under na sa military yung Bureau of Customs, mali yun. Ikokontrolin na ng militar. Oo. Hindi yung pwede kasi salungat nga sa konstitusyon. At salungat sa konstitusyon dahil sa maraming dahilan. Parang nabasa ko sa isang interview sa isang article pala na sa interview ni Pangulo, parang sinasabi niya na kaya gusto niya ng militar kasi sumusunod na hindi na kini-question yung mga bagay-bagay. Parang nakakabahala ito ka, Eli. Nakakabahala ito kasi hindi sa lahat na bagay nakakatulong yung hindi pag-question, lalo na pag mali naman yung order. Yung sa akin, hindi militarization yung solusyon. Dapat tingnan bakit ba nagkakaganito yung customs? Bakit ba nagiging posible yung ganito? Maraming mga dahilan. Yung isa dun ka, Eli, palagay ko dapat talaga palitan yung sistema. Yung masyadong marami ng parang face-to-face na transactions, doon nag-uumpisa yung corruption. Yung dapat sana bawasan yun o i-limit yung human interaction pagdating sa customs. Kasi kung i-computerize yung halos siguro lahat na proseso. Online lang, kung bayaran, lahat ng mababawasan talaga yung corruption. Kaya tingin ko, dapat pinagkakaabalahan pag-assess ng sistema. Bakit ba nangyayari ito? Saka, yung mga nagkasala sana ka, Eli, panagutin. Yun ang importante. Parang grabe yung buhay na isinugal na natin dahil sa paglaban natin sa drugs. Pero kung ang customs natin nagpapapasok ng ganito kadami, yun yung dapat nating habulin. Huwag nating patulan yung mga maliliit. Tama po. Pero dapat bigyan talaga ng malaking para pag-aksayan talaga ng panahon yung paghanap nito mga malalaki kasi wala namang negosyo itong mga maliliit kung hindi nakakapasok dito yung mga malalaki. Opo, kasi yung unang na bisto, 'di ba, yung 6.4 billion. Hindi na nga ngayon 6. Yung una yung kay Paeldon. Oo. Budigero lang nakasuhan eh. Budigero yung nakasuhan, hindi naman nahanap kung sino yung Tapos naulit pa. Pero sa custom, sino ba yung mga nanagot? Naulit pa. Ngayon, parang ang assessment na bago, 11 point... more than 11 billion. More than 11 billion. Isipin natin ka, Eli,
parang pinapatay nga natin yung mga paunti-unti. Yung mga small time na dapat ito yung habulin natin. Pero parang nangyari na nga ito. Tapos wala namang nananagot na maayos. Tapos papalitan mo yung tao na hindi mo ina-assess kung bakit nangyayari yung ganito. Tingin ko ka, Ellie, hindi lang ito yung integridad ng namumuno, pero yung integridad ng sistema. Sana ito yung pagtuunan ng pansin. Opo. At syempre, dyan po sa Bureau of Customs talagang, kasi yung mga sundalo, trained po ito no, sa iba't ibang mga banta sa seguridad at laban po sa mga rebelde, terorista, pero hindi po nasana yung mga sundalo sa paglaban sa mga buaya. Ano naman talaga ka, Ellie? Yung mga sundalo naman talaga dumaan ito sa grabing training. Yung disiplina nandyan. Pero may iba silang obligasyon. Tsaka iba po yung kanilang kung yung sa training, iba yung larangan nila. Totoo. At ayun nga ka, Ellie, kahit palitan natin ng palitan yung tao, kung yung sistema nandyan, kung sistema parang ina-allow niya na mangyari yung ganito kagrabing korupsyon, dapat balikan natin yung sistema. Ano ba dapat baguhin? At tingin ko yun yung dapat pagtuunan ng pansin. Hindi yung militarization. Kasi medyo nakakabahala din ka, Ellie. Tingnan natin kung anong mga ahensya ngayon yung hawak talaga ng militar o dating militar. Parang hindi naman pwede na hindi defined yung mga functions. Na pag nagkakaproblema ito, ang solusyon natin, mag-a-appoint ng mga militar. Tao na galing sa militar. Okay. So, yun ho, mga kasama, ilang po sa issue na yan na pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. At ngayon, November 4, Oy, good luck ho, ma'am. May yung sa bar exam bar exams. Marami akong kakilala ka, Eling, magte-take ng bar ngayon. Isa sa ito ka, Ellie, dumaan din ako sa ganitong parang pagsubok. Isang bagay na ayaw mo nang balikan. Dahil sa tindi ng preparations na kailangan. Yung bar exams ka, Ellie, siya lang yata yung 4 na linggo . 4 na linggo. Sa lahat yatang mga parang licensure examinations, siya lang yung 4 na linggo. Tapos talagang grabe yung preparations nito. Na pagkatapos, talagang kung pwede lang, wag mo na makita ulit yung mga pinag-aralan mo. Ano ba may ibibigay niyo, ma'am, na tip? Kasi iba talagang ninervyos . Kayo, nag-bar exam ho kayo. Kanya-kanya kasi ka, Ellie. Kanya-kanyang, pwede yung mag-work kayo, iba sitwasyon nyo Kasi may... Saka dalawa na yung anak ko ka, Ellie, nung nag-bar exams ako. Ano talaga, yung halimbawa sa akin, nag-review kasi ako ka, Ellie, dun lang sa amin. Pero yung pre-week ko dito, yung gusto sabihin ng pre-week, parang yung week before the bar exam, saka kayo pupunta ng Maynila. Naalala ko ka, Ellie, yung school namin, University of Nueva Cáceres ako, yung school namin, nag-pre-week sa UE. Nag-dorm kami sa isang dormitory na malapit dito sa may likod lang siya ng UE. Yung kwarto namin ka, Ellie, 16 kami sa loob ng kwarto. Kanya-kanyang style ng pag-aral. Halimbawa ako, yung pag-aral ko noon, stricto ako sa oras. Dapat wasto yung aking tulog. Pero yung mga kasama ko naman, talagang hindi natutulog para mag-aral. Sa akin kasi ka Ellie, hindi yun nag-work. Kasi pag antok ako, wala na na-absorb. Meron din ako mga kasama na araw-araw dumadayo sa kung saan-saan na simbahan. Pag Wednesday, nasa Baclaran. Pag Thursday, nasa St. Jude. Pag Friday, nasa Quiapo. Yung parang lahat na simbahan pinupuntahan. Meron ding mga hindi pumapasok sa klase, nag-aaral na lang sa library. Pero ako ka, Ellie, nun, lahat na lectures pinapasukan ko. Sinisiguro ko na lang na kung ano ile-lecture ngayon, nabasa ko na. Kanya-kanya. Pwedeng yung mag-work sa akin, hindi mag-work sa iba. Pero tingin ko ka, Ellie, yung pinaka, talaga, pag, after kasi nito, ang ipiprepare na naman, ngayon first Sunday . Ngayon, political law, saka labor. Tama ba? Para nakalimutan ko na yata. Tama, political law, saka labor ang first Sunday. Next week, civil law. Nakalimutan ko na kung civil law, saka matagal-tagal na ka, Ellie. Paghapon na civil law meron. Kasi pag umaga iba, paghapon iba. Ngayon, pagkatapos ito ka, Ellie, parang gusto mo na magpahinga, pero bukas mag-aaral ka ulit. Mag-aaral ka ulit para sa second Sunday.
Pero yung ano talaga, Ellie, relax na lang. Kasi pag nagpapanik ka, lalong walang ma-absorb. Pero ang yung iba naman kasi gusto hanggang papasok na sa classroom, nag-aaral pa din. Kanya-kanya. Swerte yung mga single at yung talagang focus lang yung sa mga pag-review. yung mga hindi nagtatrabaho, wala pang mga asawa, tapos hindi problema yung pera. Kasi magastos ka, Ellie, mag-review. May mga may pera nasa hotel nasa hotel. Yung iba hindi nga makapag-enroll para sa review kasi walang pera. Ano talaga? Kanya-kanya. Nakita ko nga ka Ellie yung parang kwento ni Attorney Florin Hilbay. Parang si Attorney Florin ang kwento niya nung mahirap na pamilya, batang tondo, yung nanay yata kasambahay, yung tatay kung hindi ako nakakamala driver, yung siya hindi siya nakapasok sa UP sa UPCAT hindi siya nakapumasa sa UPCAT, pumasok siya sa UST Scholar, pero pagkatapos inambush niyang mag-UP Law. Pero ito ka Eling kwento niya dahil wala silang pera. Nung nag-take siya ng bar exam, talagang hinusayan niya yung aral. Kasi iniisip niya, hindi niya na kayang umulit pa. Ayun, nag-number 1. Nag-number 1 sa bar. Kaya, ito talagang kanya-kanyang paraan. Pero yung nakaka-inspire niyan ka, Ellie, kasi over the last several years, marami nang nagda-top notcher na galing sa provincial schools. Nung panahon namin ka, Ellie, talagang UP, Ateneo, San Beda, UST, yun lang yung mga nagtatap. Pero ngayon, parang pati yung mga provincial. Tawag na PROMD. Malaking bagay yun kasi nabibigyan ng pagkakataon yung iba. Siguro umiba din yung parang parameters o yung style ng exam. Kaya nabibigyan ng pagkakataon. Tsaka ma'am, nabago rin siguro ang perception na gusto mong makapasa, punta ka Maynila, doon ka mag-aral. Hindi naman pala lahat. Kaya nga mabuti ngayon kasi parang pati yung provincial schools meron na ding reputation na kasing husay ng mga paaralan sa Maynila. Okay, samantala mga kasama, basa lang po tayo ng ilang mga mensahe at sa mga nakaraan natin na palatuntunan, pagpaumanhin natin dahil sa limitado nga po yung ating oras. Iba, pero nababasa nyo ma'am, lahat ng message po ng ating mga listeners. Oo, nababasa natin worldwide. Lahat. Kaya lang parati tayong nawawalan ng oras. Pero ito yung mga initial. Si Helen Conde, watching from New York. Oy, galing pa lang ako dyan, Ma'am Helen. Ito din, Mila Lagrimas, watching from USA. Pero hindi niya sinabi kung saan sa USA. Meron Maiko Mikes. Ayan. Siya naman, nasa Northcote. Galing pa lang po ako sa Cotabato City. Malapit-lapit dyan sa inyo. Si Aris, Robert Velasco, watching from Bacolod City. Ayun, galing din ako ka Erin Bacolod 2 weeks ago. Cynthia Valdez, magandang umaga po sa iyo. Ito, Hong Kong. Ayan. Ka Eli, di ba may balak tayong pumunta sa Hong Kong? Hindi lang tayo matuloy-tuloy, pero sana early next year matuloy na tayo. Luz Viminda Guzman, kumusta po sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong? Masaya doon ka Eli, tuwing linggo. Nung pumunta ako last year, linggo yon, at talagang magkakasama sila. Ito naman, may mga request nga sa atin ma'am na minsan baka makapasyal tayo doon. Saka yung gusto nating ituloy na yung nasimulan na natin na istorya ng pag-asa doon. Pag-interview sa mga OFW. Oo, meron na tayong mga na-interview at gusto nating matuloy na siya. Siguro ka Ellie, mga February, baka matuloy na tayo. Pati Middle East, marami nagre-request din sa atin doon. Yung Middle East, marami nagre-request, malayo-layo lang. Kaya maghahanap tayo ng ibang ayusin po yung schedule kung sakasakali. May kakabit na mga events. Ito si Ramon Barbon. Ayun, Dao, Mabalacat, Pampanga. Sabi niya, wag po kayong maiinis at maaasar sa mga basher. Hindi naman po, bahagi na siya ng buhay natin. Ito naman, watching from Ontario, Canada. Galing akong Vancouver, Kaeli. Tayo, magkasama kami ni Kaeling pumunta sa Vancouver. Nagkaroon tayo ng istorya ng pag-asa. Then papalabas natin yon kung very soon. Pero yung napansin ko ka, Ellie, sa Vancouver, ma'am, naipalabas natin. Napalabas na natin. Oo, tama. Si, Padilla. Oo. Raquel. Ayun. Yes, ma'am. Si Raquel.
Eto ka, Eli, isang araw lang yata. Parang 2 gabi, isang araw lang ako sa Vancouver. Pero napansin ko, sobrang ganda pala ng Vancouver pag fall. Kasi yung maple trees nila talagang pula. Pink saka pula yung color. Napakaganda. Sana nga mas mahaba yung oras, kaya lang marami tayong lakad noon. Eto, Cynthia, siya na din yung nag-text kanina, Cynthia Valdez. And Wilfredo Cruz, ayan, maraming salamat po sa pagbati nyo. Ayan ka, Eli, ito yung mga initial na nagbigay ng mga pagbati sa atin. Okay, mga kasama, at maya-maya, meron pa rin tayong istorya ng pag-asa. Yan po ang isa po sa pinakatampok ng Biser Bisyong Lenny. At samantala, ma'am, ngayon, iba-ibang mga reaksyon dito po sa pag-alis ni Sister Patricia Fox. At maraming nalulungkot sa social media. Nakakalungkot talaga ka, Eli. Lalo nang tinitingnan ko yung mga pictures kagabi. Kanina ba yun kagabi? Tinitingnan ko. Parang nakakalungkot kasi ito yung isang tao na hindi naman Pilipino. Pero inialay yung kanyang buhay for 27 years para tulungan yung pinakamahihirap natin mga kababayan. Na binabasa ko ka, Eli, kung ano yung ginagawa nila. Parang ginagawa namin dati nung nasa saligan pa ako, na nagbababad sa mga communities, tinuturo sa kanila kung ano yung kanilang mga karapatan. Sa paniniwala na pag alam nila yung mga karapatan nila, mas nasa posisyon sila para ipaglaban ito. Binabasa ko, matagal na panahon na tumulong siya sa Aurora, tumulong siya sa mga lumad, at talagang babad na babad. At nakakalungkot na pinaalis siya dito sa atin. Sabi ko nga ka, Eli, parang mas Pilipino pa siya kesa sa marami sa atin. At yung pagtulong niya, ma'am, wala pang kapalit sarili niya. Walang kapalit. Wala siyang ibig sabihin na pakinabang sa sarili. Wala talaga. Pero tingin ko ka, Eli, temporary lang to. Temporary lang yung pagkawala niya dito sa Pilipinas. Siguro paalala din sa atin sa amin, na mga politiko na pahiram lang sa amin yung mga posisyon na hinahawakan namin ngayon. Dahil pahiram lang ito, ang nagpapahiram nito, taong bayan, ayusin namin. Hindi namin dapat parang kine-claim na personal itong karapatan. Dahil yung pagtalaga sa amin dito, inaasahan na maglingkod kami ng husay. Nakakalungkot na politika yung naging dahilan. Nakakalungkot na yung pagpahayag ng mga saloobin parating kailangan mong pagbayaran. Pero gaya na sabi ko, ito pinatunayan na ng kasaysayan ka, Eli, na hindi tumatagal yung masamang saloobin. Parating sa huli, kabutihan yung mananaig. Kaya tingin ko, dadating yung panahon na babalik din si sister sa atin at ipagpapatuloy yung misyon niya para tulungan yung mga Pilipino. Opo. At sana yung mga kalintulad na may mga ganyang advokasya, ma'am, no? Manatili po sila na tumulong sa mga Pilipino. Naman. Marami pong ganyan. Oo naman. Ito nga ka, Eli, yung nakaraang linggo, nagbabad ako ka, Eli, sa Albay sa Sorsogon. Meron kami ni-launch, ang tawag namin Laylayan Coalition. Pero ito ka, Eli, ano talaga to? Mas parang pagpapalakas ng mga sektor. Ginawa kasi namin to sa Naga nung nabubuhay pa yung asawa ko. Sa Naga nagkaroon ng People's Council. Ang gusto sana namin ka, Eli, na sa ibang lugar magkaroon din ng ganito. Parang nagkakaroon ng pagkakataon, saka parang platform yung mga basic sectors na ipahayag yung mga kagustuhan nila. Yung nakakataba lang ng puso ka, Eli, kasi nung launch nito sa Albay sa Sorsogon, yung mga nagsalita, yung mga galing sa sektor, ano sila? Puno ng pag-asa na magiging daan nito para finally marinig yung mga boses nila. Paminsan kasi yung ibang politiko ka, Eli, ayaw nito. Kasi pakiramdam nila, sagaba lang ito sa mga ginagawa. Pero ito yung experience namin ka, Eli, sa Naga. Pag-empowered yung mga sektor, mas maganda yung governance, mas maganda yung pagpapatakbo. Kasi napapakinggan yung iba't ibang mga sektor. Binabasa ko din sa balita ka, Eli, na parang finally na groundbreaking na sa Marawi. Ito matagal na tong, matagal.
more than a year after natapos yung siege. Sobrang tagal pero good news pa din na finally nagkaroon na ng groundbreaking. Pero yung panawagan natin ka Eli sa authorities na siguraduhin na may participation yung mga taga doon. Kasi yung bawat baba namin, yun yung reklamo ng mga taga doon na parang hindi sila sinasali. Konsulta sa kanila. Saka sana bigyan sila ng boses sa kung ano yung direksyon na gusto nilang mangyari. Kasi mahalaga na nararamdaman ng tao na mahalaga yung kanyang boses. Ito din yung sadya natin dito sa Laylayan Coalition. Gusto namin simulan nito sa Bicol Kaeli. So tapos na kami sa Albay sa Sorsogon. Hopefully in the next 2 or 3 weeks magka-Cam Norte din kami. Kahapon nag-meeting kami sa opisina. Yung pinakiusap ko sa staff Kaeli na yung after the launch sundan kaagad. Magpa-planning na yung mga sektor para sila yung nagsasabi ano yung gusto naming mangyari sa aming sektor. Para sabi ko sa kanila, pag nagkakaisa tayo, mas malakas yung boses natin. Parang yung mga politiko walang choice para kundi pakinggan tayo. Okay, samantala mga kasama at salamat ho dito muna sa Catholic Mass Media Awards, ma'am. Oo nga. Finalist po ang Biserbisyo. Finalist po ang Biserbisyong Lenny. Napakalaking bagay kasi bagong-bago pa lang tayo, Ka-Eli. At yan po ay sa November 14 po, no, 2018, yung 40th Catholic Mass Media Awards night. Ayun. Okay, si Cardinal Luis Antonio Tagle ang magbibigay po mismo ng award. Talaga. Nako, congratulations sa atin, Ka. At sa lahat na taong behind dito sa Biserbisyong. At